Ma, ba't sobrang sarado ang bahay nila? Huwag mo nang alamin, nak. Bakit bakal ang pinto at bintana nila pagsapit ng gabi? Sa bayan namin, normal lang na maaga nagsasara ng bahay kapag gabi. Karamihan kasi sa matatanda doon, naniniwala pa rin sa mga aswang, tikbalang, at kung ano-anong nilalang na matagal ng parte ng kwentuhan sa baryo. Pero may isang bahay doon na iba talaga. Katapat lang sila ng tindahan na namin, kaya halos araw-araw ko silang nakikita. Maayos naman silang pamilya. Mabait ang tatay, palangiti ang nanay, at palaging nagmamano ang anak nilang buntis kapag may nakakasalubong. Pero pagsapit ng alas 6 ng gabi, bigla silang nag-iiba. Isinasara nila lahat ng bintana gamit ang makakapal na bakal. Yung pinto nila, hindi ordinaryong kahoy. Kulay itim na bakal talaga na parang vault. Kahit maliit na siwang wala kang makikita. Noong una, akala namin praning lang sila dahil buntis ang anak nila. Proteksyon daw laban sa aswang, sabi ng nanay ko. Pero habang tumatagal, may napapansin ako. Tuwing papalubog ang araw, parang nagiging balisa silang lahat. Hindi sila mapakali. Yung tatay, palakad-lakad sa labas habang nanginginig ang kamay. Yung buntis naman, nakatungo lang habang hawak ang tiyan niya na parang may sobrang sakit. Isang gabi, pauwi ako galing inuman nang makarinig ako ng malakas na kalabog mula sa bahay nila. Parang may gustong lumabas. Sunod-sunod ang pagbangga sa bakal na pinto. Umuuga pa ang buong harapan ng bahay nila habang may naririnig akong impit na ungol. Pakawalan niyo kami! Napatigil ako. Boses lalaki iyon, pero hindi normal. Parang may halong hayop. Biglang bumukas ng kaunti ang kurtina sa bintana at doon ko nakita ang mata ng buntis nilang anak. Nanlilisik. Kulay dilaw. Napaatras ako agad nang may bigla sumigaw mula sa loob. Tumakbo ako pa uwi habang nanginginig ang tuhod ko. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nakangiti ulit sila. Bumibili pa nga ng pandesal yung tatay nila sa tindahan namin. Pero simula noon, gabi-gabi ko nang naririnig yung kalabog sa bahay nila. Minsan may kasamang iyak. Minsan parang may kumakamot sa bakal. Hanggang sa dumating yung gabing hindi ko makakalimutan. Nawalan ng kuryente sa buong baryo. Madilim lahat. Habang